Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Likas sa ating mga kabataan ang mahilig sa mga larong nakapagdadala ng saya at kakaibang excitement sa buhay. Madalas pa nga ay dito tayo natututong maging maparaan sa buhay at nakakakuha ng mga bagong kaibigan. Pero may mga pagkakataon nang inaakala mo pala na bagong kaibigan ay magdadala sa iyo nang saya ay siya palang magiging bangungot sa iyong buhay. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Junior. 33 years old at kasalukuyang naninirahan dito sa Cavite. Bata pa lamang po ako ay masasabi ko nang lapitin na talaga ako ng mga nilalang na hindi na nabibilang sa ating mundong ginagalawan. Ewan ko ba kung bakit pero noon pa man ang tawag na sa akin ng aking mga magulang ay paranormal magnet dahil sa dalas na nakaka-encounter ako ng mga kakaibang bagay. Kaya naman po after kong minsang marinig ang mga kwentong inyong iniere ay parang nakaka-relate ako sa mga ito. Naisip ko na why not? Na ako naman ang magbahagi ng aking mga naging karanasan noong aking kabataan. Base sa kwento sa akin ng aking mama, bata pa lamang daw ako ay makailang beses na akong nagbahagi ng kwento sa kanila tungkol sa mga lumalapit sa akin na mga kakaibang nilalang. Isa na nga daw dito ang batang ayon sa kanilang kwento ay tinatawag ko daw na Mika. Nung una ay hindi pa kasi masyadong develop ang aming lugar. Marami pang mga bahagi dito na talaga namang magugustuhang gawing palaruan ng mga bata. And sa mga kaidaran ko noon ay sikat na sikat talaga ang laro na tago-taguan. Bukod pa nga sa iba pang masasayang laro tulad ng habulan. Kahit naman siguro ngayon ay masasabing isa pa din sa mga libangan ng mga bata kapag gusto nilang maglaro sa labas ng kanilang mga bahay. May mga spot na malapit lamang sa aming lugar ang gustong gusto talaga naming venue para sa laro na ito. Dahil maraming pwedeng pagtaguan. Isa na nga dito ay yung luma at abandonadong kubo-kubo doon. Matagal nang walang naninirahan doon at parang wala namang bumibisitang may-ari nito. Kaya naman malaya kaming nakapagtatago kapag naglalaro kami. Sa totoo lang po. Pinagbabawalan talaga kami ng aming mga magulang na pumunta sa bahaging yon ng aming pinaglalaruan. Ayon sa kanila ay delikado daw dito at posible kaming mapahamak. Pero sa tagal na din naman namin na naglalaro doon, parang never pa naman naming naranasan yung sinasabi nilang kapahamakan. Ewan ko ba kung bakit pero kapag kasi nababanggit talaga ang kubong yon ay parang natatakot ang mga matatanda sa aming lugar sa hindi malamang kadahilanan. Pero dahil likas naman sa mga isipan ng mga bata na habang pinagbabawalan sila ay mas lalo silang naku-curious. Kaya naman di din kami sumusunod sa kanila. Para sa amin ay isa itong magandang palaruan at tambayan.
Sa amin madalas na paglalaro, dito madalas kong mapansin ang isang batang babae na nakatanaw lamang sa amin. Marahil ay hindi bababa sa 10 taong gulang ito, base na din sa kanyang itsura. Ang mga titig nito ay tila ba may inggit at pagnanais na makisali sa aming lahat. Nung una ay nagtataka ako sa kanya dahil sa tuwing nasisilayan ko siya, ay parehas na damit lamang ang kanyang suot. Pulang jumper na dress na may nakapaloob na puting t-shirt at isang itim na sapatos. Sa isip ko pa nga noon baka walang pambili ang kanyang magulang na mga bagong kasuotan, kaya naman isang damit lamang ang kanyang sinusuot. Sa dalas ko nga siyang makita ay naisipan ko nang lapitan siya upang yayain na sumali sa amin. Sinabihan ko din naman muna ang aking mga kalaro bago ko siya yayain dahil baka awayin lamang siya ng iba kapag bigla ko na lamang siyang isinali. Pumayag naman ang iba kong kasama dahil maging sila din daw ay naaawa sa batang iyon. Mukhang hindi daw kasi ito pinapayagan ng kanyang mga magulang na makihalubilo sa iba kaya naman nakamasid lamang ito sa amin. Matapos ang pag-uusap namin iyon ay agad ko din siyang patakbong tinungo. Nagulat pa nga siya noong una nang lapitan ko siya at batiin kaya medyo natawa pa ako noon. Nang makabawi naman siya sa kanyang gulat ay bumati din naman ito. Pabalik sa akin sabay tanong kung nakikita ko daw ba siya. Medyo nagtataka man ako ay sinagot naman siya na lagi namin siyang nakikita doon na nanonood sa aming maglaro. Kaya naman ngayon ay yayayain namin siyang sumali sa amin kung gusto niya. Nag-alangan pa ito nung una ngunit ilang saglit lamang ay ngumiti na rin po ito na sumali sa amin. Nalaman ko na ang pangalan pala ng batang iyon ay si Mika. Doon lang din daw siya nakatira pero hindi niya sinabi kung saan ang eksaktong lugar. Hindi ko naman ito masyadong ininda dahil baka nahihiya nga din siyang malaman namin ang kanyang bahay dahil nga sa kalagayan ng kanilang pamilya. Masaya namang kalaro si Mika, game siya sa bawat ginagawa namin kaya naman tuwang-tuwa din kami na sumali siya sa amin. Tinuruan pa niya ako ng isang magandang pwesto kung saan ako maaaring magtago sa tuwing maglalaro kami. Kasama ko siya dito at talaga namang nahihirapan ang aming mga kalaro na hanapin kami doon. Gayunpaman ay parang may kakaiba kaming nararamdaman sa lugar na yon na hindi ko maipaliwanag. Parang tuwing nandun ako ay mabigat ang aming katawan at madalas ding sumasakit ang aking ulo. Hindi ko naman ito pinapansin masyado dahil iniisip ko na baka dala lamang ito ng pagod at init ng panahon dahil may mga pagkakataon nakatanghali ang tapat kami naglalaro. Nang magyaya ng umuwi ang iba naming kalaro ay inalok pa namin si Mika na ihatid sa kanilang bahay ngunit tumanggi na ito. Mauna na daw kaming umuwi at doon daw muna siya. Hindi na din naman kami nagtanong pa at nagkanya-kanya ng takbuhan patungo sa aming mga tahanan. Pagka-uwi ko ay kinuwento ko kaagad kina mama na may bago kaming kilalang kaibigan. Napagalitan pa nga ako dahil nagpunta na naman daw kami doon sa lugar na yon. Muli din niya akong pinaalalahanan. Dahil hindi daw ligtas ang lugar na yon para sa mga batang katulad namin. Para daw makasigurado ay titingnan daw kami doon ni mama bukas upang masiguradong hindi na kami babalik pa sa lugar na yon. Kinabukasan, sinabi ko sa mga kalaro ko ang sinabing yon ni mama. Kaya naman naisipan naming huwag munang pumunta doon pansamantala. Naisip naman namin si Mika dahil baka doon siya naghihintay sa aming usual spot. Kaya naman sumaglit kami sa lugar na yon upang yayain siya sa bago naming lugar na paglalaruan. Pagdating namin ay tuwang-tuwa kaming sinalubong ni Mika. Ngunit ang katuwaan iyon ay napalitan din ng kalungkutan. Matapos naming banggitin sa kanya na mag-iiba muna kami ng lugar na aming paglalaruan. Sinabihan namin siya na sumama na lamang sa amin. Ngunit sinagot lamang niya kami na hindi siya maaaring umalis sa lugar na yon. Tinanong naman namin siya kung bakit
na hindi siya maaaring umalis doon. Ngunit hindi naman siya sumagot at umalis na lamang. Malungkot po ang naging paglalaro namin dahil hindi na nakasali sa amin si Mika. Nagkaroon kami ng sapantahan noon na baka kaya hindi siya maaaring umalis doon ay dahil mapapagalitan siya ng kanyang magulang kapag lumayo siya sa lugar na yon. Ilang araw na ganon ang nangyayari, kaya naman nang masiguradong hindi na magche-check sila mama sa amin ay doon na sa dating palaruan namin, kami muling bumalik para maglaro. Kitang-kita namin ang saya sa mukha ni Mika nang makita kami doon at yayaing muli siyang maglaro. Nangako ako sa kanya na kahit na anong mangyari ay hindi ko na siya hahayang maglaro na mag-isa. Isang matamis naman ng ngiti ang iginanti nito sa akin. At sinabihan pa ako na pangahawakan niya ang aking pangako at magiging magkaibigan kami kahit na ano pang sirkumstansya ang dumating sa aming buhay. Ng mga panahong yon ay hindi ko naisip ang bigat ng pangako na aking binitawan kay Mika. Basta ang tanging naisip ko lamang ay mapapasaya ang aking bagong kakilalang kaibigan kahit pa nga mapagalitan ako ng aking mama. Mas naging malapit kaming dalawa at masasabing siya na nga ang naituring kong best friend noon. Napapansin din ng aming mga kalaro na masyado na kaming nagiging close kaya naman minsan ay inaasar na din nila kami. Ngunit hindi naman namin ito binibigyan ng pansin. Pero ang maituturing na pagiging sanggang dikit naming dalawa ay nagdulot po ng negatibong emosyon sa aming kalaro. Makalipas lamang ang ilang buwan, mas pinapaborang ko na kasi ang mga gustong laro ni Mika kahit pa nga ayaw na ito ng mga kalaro namin. Hindi ko alam kung bakit, pero sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko noon na habang tumatagal daw ay parang nag-iiba na si Mika. May mga pagkakataon na kapag sila ang pinapansin ko, ay parang naiinis ito at tinitingnan sila ng kakaiba na siya namang kinakatakot nila. Hindi ko naman sila pinaniwalaan dahil ibang-iba ang ikinuwento nilang Mika sa Mika na nakakaharap ko. Madalas tuloy na magkaroon kami ng away dahil sa ganitong mga usapan. Hanggang sa dumating na sa punto na pinapili nila ako kung sino ba ang mas gusto kong makalaro. Matagal ko man silang nakasama ay si Mika ang aking pinili. Dahil na nga rin sa pangakong binitawan ko sa kanya. Ayoko naman na mawalan siya ng kaibigan dahil lamang sa naiinggit ng mga kalaro namin sa kanya. Ikinatuwa naman niya ang aking desisyon habang ikinagagalit naman ito ng mga dati kong nakakalaro. Simula ng araw na yon ay kaming dalawa na lamang ni Mika ang madalas na naglalaro. Hindi na talaga nakisali pa sa amin ang iba naming mga kasama noon. Hindi namin ito iniinda at mas naging malapit pa kami na umabot pa nga sa punto na parang ayaw na akong pauwiin pa ni Mika. Ipinagtataka ko naman ang mga ganitong gawi dahil naisip ko noon kung hindi ba siya hinahanap sa kanilang bahay ng kanyang mga magulang dahil nakakaya niyang manatili doon ng super late na oras. Sa tulad ko kasi, napatakas lang makipaglaro sa kanya, ay hindi ako maaaring magpagabi dahil hahanapin ako ng aking mama at malalaman nito na sinuway ko siya. Kaya naman kahit nalulungkot si Mika sa bitin na oras ng aming paglalaro ay wala din itong magawa. Ngunit tulad nga ng sinasabi ng mga nakatatanda ay walang lihim na hindi nabubunyag. Nalaman nila mama ang ginagawa kong paglalaro malapit sa kubo na yon. Nakita niya kasi ang mga dati kong nakakalaro nung minsan ay pauwi siya galing sa pamamalengke. Nang mapansin nito na wala ako doon ay hinanap niya ako sa kanila. Dahil nga sa medyo hindi kami okay na mga kalaro ko noon ay isinumbong nila ang aking ginawang pagtakas patungo sa lugar na yon. Kaya naman pag uwi ko ay napalo talaga ako ng aking mama at pinagbawalan na lumabas ng bahay pagka-uwi ng paaralan. Wala naman akong nagawa noon dahil na rin sa bantay sarado ako. Nag-alala ako na baka isipin ni Mika na hindi ko na siya gustong makalaro pa.
at hindi ko tinupad ang aking pangako sa kanya. Malungkot po ang mga sumunod na araw para sa akin. Tuwing umuwi ako galing sa paaralan ay nakatanaw lamang ako doon sa may kubo, ngunit hindi ko magawang lumapit sa takot na makita ako ni mama. Mga isang linggo din siguro ang lumipas at dumalaw sa akin ang aking mga dating kalaro. Sinabi ng mga ito na hindi na daw nila nakikita si Mika doon kaya hindi nila masabi ang aking kalagayan. Humingi din ng paumanhin ng mga ito dahil sa ginawa nilang pagsusumbong sa akin. Sinabi ko naman sa kanila na ayos lamang yon at hindi nila kasalanan yon. Nang gabing yon ay hindi agad ako nakatulog dahil parang may kakaiba sa aking pakiramdam. Parang may mga matang nakamasid sa akin sa kung saan, ngunit hindi ko naman matukoy ang eksaktong lugar kung saan ito nanggagaling. Nang hindi na ako makatiis, ay tumayo ako mula sa aking pagkakahiga upang pumunta sa kusina at kumuha ng gatas ng aking iinumin sa pag-asang makakatulong po ito upang makatulog ako. Wala naman ako napansin na kakaiba habang nasa kusina ako, ngunit hindi ko na rin naman binuksan ang ilaw dahil saglit lang naman ako at kahit papaano naman ay may liwanag na sumisilip mula sa mga bintana. Pagkakuha ko ng gatas, sinarado ko na ang pintuan ng ref. Nagulat na lamang ako dahil ang bumungad sa akin sa gilid ay ang nakatayong si Mika. Kakaiba ang aura niya kumpara noon. Yung pakiramdam ko tuwing nagtatago kami doon sa tinuturo niya sa aking taguan, ganon ang nararamdaman ko sa kanya. Nakapagtataka din ko papaano nakapasok siya sa aming bahay ng ganong panahon samantalang alanganing oras na yon. Napatanong tuloy ako sa kanya ng, Mika, paano ka nakapasok sa aming bahay? At paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Hindi naman ito sumagot at matiim lamang na tumingin sa akin. Hindi ko din naman magawang kumilos sa aking kinakatayuan dahil parang ang mga titig sa akin ni Mika ay nagbabanta na kapag kumilos ako ay may mangyayaring hindi maganda. Maya-maya pa ay napalitan ng lungkot ang kanyang emosyon, sabay tanong sa akin ng bakit hindi ka na bumalik. Hindi ka marunong tumupad sa mga pangako kagaya nila. Napatanong naman ako sa kanya kung sino ang tinutukoy niya, ngunit galit itong tumingin sa akin. Ang kanina ay mga normal nitong mata ay naging purong itim na lamang na akala mo ay pininturahan ito. Dito na ako napaatras. Nabitawan ko rin ang hawak kong baso dahil sa gulat sa aking nakita. Patakbo na sana akong aalis doon, ngunit hinawakan ako ng mahigpit ni Mika sa aking mga braso na tila ba ayaw ako nitong pakawalan. Tinangka kong magpumiglas, ngunit mas lalong humihigpit ang kanyang kapit sa akin. At umabot na nga sa puntong bumaon ito sa aking mga braso. Napangiwi na ako nito sa sakit dahil ramdam ko ang mga kuko niyang unti-unting bumabaon sa aking mga laman. Napapikit na lamang ako at nanalangin ng mga oras na yon na sana'y matigil na ito. Hindi naman ako nabigo dahil ilang saglit lamang ay nakarinig ako ng yabag na mga paa na tila nagmamadaling tumungo sa kusina. Tinignan ko si Mika, ganon pa rin ang kanyang itsura. Ngunit bago pa man makarating ang kung sinong papalapit sa amin ay biglang naglahong parang bula sa aking harapan ang itinuturing kong kaibigan. Hindi ako makapagsalita sa aking nasaksihan. Tila isang mahika ang nangyari na yon kay Mika. Mula sa pintuan ng kusina ay niluwan nito ang aking papa at mama na hingal ng mga oras na yon. Agad silang lumapit sa akin at tinanong kung ano ang ingay na kanilang narinig. Hindi naman ako makasagot sa kanila dahil hindi ko malaman kung paano ko ipapaliwanag sa kanila ang mga nangyari. Nang makita ni Papa ang basag na baso at nagkalat na gatas sa sahig ay agad nila akong sinipat upang tingnan kung nasugatan ba ako sa pagkakabasag nito. Dito na napansin ni Mama ang sugat sa aking braso. Dali-dali niya akong tinanong kung ano ang nangyari doon at kung saan ko nakuha ang sugat na ito. Gayong tila hindi naman ito galing sa nabasag na baso sa sahig. Napaiyak na ako ng mga oras na ito at doon ay binahagi ko sa kanila ang mga pangyayari. Simula sa biglaang paglitaw ni Mika at ang ginawa nitong pananakit sa akin,
Nagkalalang nagkatinginan sina mama at papa sabay tanong kung sino ang Mika na aking binabanggit. Ikinuwento ko sa kanila na si Mika, ang aking kalaro doon sa ipinagbabawal nilang lugar sa akin. Madalas ko siyang makasama sa may abandonadong kubo kung saan kami nagtatago-taguan. Napagsabihan pa nga ako ni mama dito na yun na nga daw ang sinasabi niya kaya ayaw niyang naglalaro kami doon. Dahil may mga napababalitang kakaibang mga pangyayari sa lugar na yon. Matagal na daw nila akong binalaan ngunit napakatigas daw ng aking ulo. Nakayuko lamang ako habang pinagsasabihan nila dahil alam ko namang ako ang may mali. Hindi ako marunong makinig kaya tuloy itong insidenteng ito ang aking napala sa pagiging suwail. Matapos gamutin ni mama ang aking mga sugat, ay sinabihan ako nito na matulog na. At upang makasigurado na hindi naman niya ako iniwanan sa aking kwarto ng gabing yon. Dahil sinabi ko din sa kanya na natatakot ako na baka bigla na namang magpakita sa akin si Mika at saktan ako nitong muli. Kinabukasan ay nagkwento ako sa iba naming kalaro ni Mika at tila hindi na nagulat ang mga ito. At sinabi sa akin na kaya nga daw ayaw nilang kasamang kalaro ito dahil may kakaiba silang nararamdaman dito. Madalas daw kasi ay parang ayaw nito na kasama sila sa laro naming dalawa at madalas sila nitong balaan gamit ang matatalim na tingin. Isa pa daw madalas nilang mapanaginipan si Mika na inaaway sila at pinapalayo sa akin. Kaya nang hindi na sila makatiis ay pinapili na nila ako. Hindi naman daw nila masabi sa akin na mga napapansin nila dahil alam daw nila na hindi din ako maniniwala. Parang nahiya naman ako sa aking mga kaibigan dahil kapakanan ko lamang pala ang kanilang iniisip. Ngunit pinagdudahan ko ito at binigyan ng ibang kahulugan. Hindi na kami bumalik pa sa may kubo-kubo na yon at naghanap na lamang ng ibang maaaring mapaglaruan malayo dito. Akala ko ay sa pamamagitan nito ay hindi na ako gagambalain pa ni Mika. Ngunit isa pala itong malaking pagkakamali dahil ilang araw lamang matapos ang insidenteng nangyari sa akin ay isa-isang nagkasakit ang aking mga kaibigan. Halos magkakaparehas ang kanilang mga nararamdaman. Mataas na lagnat, may mga sugat sa katawan at hallucinations na hindi naman maipaliwanag. Ayon sa kwento ng mga magulang nila ay may nakikita daw ang mga ito na kung ano-anong nakakatakot na bagay tulad ng isang naaagnas na batang babae. Lumalapit daw ito sa kanila at galit na galit daw. May mga pagkakataon pa nga na tila kinukumbulsyon ang aking mga kaibigan at pagkatapos ng episode nilang yon ay sinasabi ng mga ito na sinasakal daw sila ng batang yon at sinasabing nakasalanan daw nila ang lahat. Nagtataka naman ang mga magulang nila sa kung ano ang mga nakikita nila. Tinanong nila kung may alam daw ba ako sa posibleng dahilan ng pagkakasakit ng kanilang mga anak. Ngunit wala naman akong maisagot sa kanila dahil maging ako ay wala ding ideya sa kanilang pinagdadaanan. Ang tanging alam ko lamang ay nagsimula ang lahat nang makilala namin si Mika. Hindi man ako sigurado kung ito nga ang pinagmulan ng lahat ay ikinuwento ko sa kanila. Ang lahat simula nang makilala namin si Mika sa may lote kung saan ay nakatayo ang abandonadong kubo. Matapos kong ikwento yon ay tila nagkaideya na sila kung bakit ganon ang nararamdaman ng kanilang mga supling. Nang gabi ding yon ay hindi ako makatulog dahil na din sa pag-aalala sa aking mga kaibigan. Kaya naman naisipan kong ipagdasal na lamang sila upang sa ganon ay mawala ng kanilang mga nararamdaman. Ipinikit ko ang aking mga mata at taimtim na sanang magdadasal ngunit mula sa bandang kanang tenga ko ay may narinig akong humahagik-hik na batang babae. Pinakiramdaman ko muna ang aking paligid. Hindi ko binuksan ang aking mga mata at tanging ang aking mga tenga lamang ang aking pinagana.
Wala naman akong narinig na hagikik matapos ang sandaling yon. Ngunit nang muli na naman akong nagtangkang magdasal, ay nakarinig muli ako ng tinig sa aking bandang kanan. This time may malakas at masasabi kong napakalapit ng sino mang nilalang na yon sa aking mga tenga. Sinaad nito ang mga katagang walang magagawa ang pagdarasal mo. Kukunin ko sa iyo ang iyong mga kaibigan bilang kabayaran sa hindi mo pagtupad sa iyong pangako. Dito ko na idinilat ang aking mga mata. Mabilis kong nilingon ang pinanggalingan ng boses na yon, ngunit wala akong nakita na kahit na sino. Muli akong nakiramdam sa aking paligid. Tinignan kung muli ay may magpaparamdam sa akin. Ilang saglit pa nga ay nakarinig akong muli ng hagikik ng isang batang babae, habang tila paikot-ikot ito doon. Sa pagkakataong yun ay kumanta na din ito. Kinakanta nito ang tagu-taguan, maliwanag ang buwan, saksak puso, impyerno. Tanging ang mga medyo may double meaning na bahagi ng kanta lamang ang kanyang binibigkas. Nakaramdam ako ng kakaibang takot ng mga panahong yon. Hindi ko alam ang aking gagawin. Gustuhin ko mang tumungo sa kwarto ng aking mga magulang ay hindi ko magawa. Naisipan ko na lamang na magtalukbong ng kumot ng mga oras na yon. Umaasa na itatago ako nito sa kung sino mang naglalaro na yon sa akin. Nakalma lamang ako ng kaunti nang mawala na ang naririnig kong mga yabag. Dahan-dahan kong tinanggal ang pagkakatalukbong ng kumot sa aking muka. Ngunit hindi ko na napigilan ng magsisigaw. Nang pagkatanggal ko ng taklob kong yon ay bumungad sa akin ang muka ng nakangising si Mika, na halos isang dangkal na lamang ang distansya ng kanyang muka mula sa akin. Ang dating maamon nitong wangis ay napalitan ng naaagnas na mga pisngi at halos luha ng mga mata. Mas lalo pang nadagdagan ang aking takot nang bigla itong nagsalita at sinabi ang katagang bumtaya. Hindi ko na hinintay pa kung ano ang kanyang gagawin at agad ko siyang itinulak. Mabilis akong bumangon sa aking pagkakahiga at tinungo ang pintuan. Ngunit pagdating dito ay hindi ko ito mabuksan. Tila may puwersang pumipigil dito. Napalingon ako sa aking likuran at doon ay nakita kong unti-unti nang lumalapit si Mika. Galit na galit ang mukha niya habang binibigkas sa mga salitang akala ko ba kahit na anong mangyari ay hindi mo ako hahayaang maglaro ng mag-isa. Bakit mo ko ngayon tinatakbuhan? Tuparin mo ang iyong pangako at samahan mo ako sa aking hukay. Naiyak kong mas pinilit na buksan ang aking pintuan, ngunit wala talagang nangyari. Halos mawala na ako ng ulirat nang bigla na lamang mabilis na naglakad patungo sa akin si Mika. At nang halos gadangkal na lamang muli ang pagitan namin ay nagtanong ito ng laro tayo. Hanggang sa kabilang buhay, tinangkan nitong hawakan ang aking braso, tanging malalakas. Napalahaw na lamang ang aking nagawa dahil sa takot na kapag nahawakan niya ako ay isama na talaga niya ako sa kung saan mang lupalop man siya pupunta. Mabuti na lamang at tila narinig ng aking mga magulang ang komosyon na aking ginagawa, kaya naman bago pa niya ako tuluyang mahawakan ay bumukas na ang pinto ng aking silid at hinila ko ng aking papa palabas mula sa kwarto. Sa harapan mismo nila mama ay nawala ang figura ni Mika. Kitang-kita ang gulat sa kanilang mga muka dahil sa nangyari. Kahit naman siguro sino ay ganon ang magiging reaksyon. Buong gabi na hindi kami nakatulog ng aking mga magulang dahil sa nangyari. Kinabukasan ay nagpunta kami ng simbahan upang makiusap sa kahit na sinong pari na maaaring magbasbas. Basbasan ang lugar na yon dahil may namumunga doon na masamang espiritu na ngayon nga ay nanggagambala sa amin. Agad naman pumayag ang mga taga-simbahan dahil hindi lamang pala kami ang humiling nito, ngunit maging ang mga magulang ng aking mga kaibigan. Aabutin nga lamang ito ng ilang araw dahil hihingi din sila ng permiso at may mga paghahanda pa silang gagawin. Mga ilang araw din ata ang lumipas at tinungo na nga ng isang pari ang lugar na yon.
Dala-dala ang kanyang mga kagamitan ay sinimulan niya ang seremonyas ng pagdarasal bago binasbasan ang lugar na yon gamit ang holy water. Nang makarating na kami sa kubo ay muli kong naramdaman ang bigat ng aking pakiramdam. Pagkatama ng patak ng holy water sa bahagi kung saan kami nagtatago ni Mika ay umusok ito na akala mo ay may nagsisiga dito. Sumingaw din mula dito ang isang masangsang na amoy. Napa-sign of the cross naman ang ibang matatandang kasama namin batay sa kanilang mga naging bulungan. Sa lugar daw na yon ay may nangyaring krimen. Isang batang babayang walang awang pinaslang doon at itinago pa ang katawan sa pwestong yon. Simula daw noon ay madalas nang may nakikitang batang babae sa lugar na ito at ayon pa sa sabi-sabi ay naghihintay ito ng mga kabataang maaari niyang maisama upang makalaro sa kabilang buhay. Matapos ang seremonyas ng pagbabasbas at pagdarasal ay parang gumaan ang aking pakiramdam. Tila na walang bigat na bagay na kanina lamang ay nagpapahirap sa akin. Nang maghiwa-hiwalay na ang lahat ng mga dumalo ay binisita namin ang aking magulang ang mga kaibigan ko noon na may sakit. Pagdating namin sa kanilang mga bahay ay masigla na nila kaming sinalubong. At sinabing magaling na sila at maaari na muli kaming maglaro sa mga susunod na araw. Matapos ang araw na yon ay natigil na rin ang pagpaparamdam ni Mika. Hindi na rin po ito nasisilayan ng ibang mga kabataan sa aming lugar. Naniniwala ang mga matatanda sa amin na noong nagbasbas ay naputol na rin ang anumang nagsisilbing koneksyon ni Mika sa mundong ating ginagalawan. Hanggang ngayon, Papa Dudut, ay hindi pa din nawawala sa aking isipan ang pangyayaring yon. Tuwing binabalikan ko ang insidenteng ito ay hindi ko pa rin maiwasan ang kilabutan. Ngunit nagsisilbi po itong aral sa akin na matutong sumunod sa sinasabi ng mga magulang at naging daan din po ito upang mas mapatibay pa ang pagkakaibigan namin ng aking mga kababata. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat sa inyong oras. Naway mas marami pa kayong maibahagi ng mga istorya ng ibang tao. Lubos na gumagalang, Junior. May mga pagkakataon sa ating buhay na may nakikilala tayong mga bagong kaibigan. Ngunit tandaan sana natin na hindi na sa lahat ng oras ay totoo sila. Madalas ay nagbabalat kayo lamang ang mga ito upang makuha ang ating mga tiwala. Kaya naman mahalaga na maging mapanuri tayo sa ating mga nakakasalamuha dahil hindi natin alam. Baka ang taong akala natin ay ating kaibigan ay isa palang nilalang na may motibong ikaw ay saktan. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa horror stories. Ang Papa Dudut Family YouTube channel ay inyo din pong panoorin at may chance pa kayong manalo sa bawat episode. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.